Huling Sunday ng ating pong first quarter, you are crowned with honor and glory. Sabi mo sa katabi mo, you are crowned with honor and glory. Glory and honor. Ha? Ha? Wala nga akong glory eh. Wala nga akong honor. Yung nga pong prostitute na dinala sa ating pong Panginoon ay siya po ay deserving, no? Deserve niya na siya po ay batuin hanggang mamatay dahil siya po ay isang prostitute. Subalit because of Jesus, she was crowned with honor and glory. Amen? Dahil po kay Jesus, ay siya po ay nagbigyan ng dignity. Nagbigyan po siya ng integrity. Sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang walang kasalanan? Ang siyang unang bumato. So, wala pong bumato kasi lahat makasalanan. Kamukha ng prostitute. Tama? So, through that, na-restore yung dignity. Through that, na-restore po yung kanyang dignity. Ano sinabi ko kanina? Dignity and integrity. Yan. So, integrity and dignity. Amen. Honor and glory because of Jesus. Amen? So, kung tayo nga po ay patuloy na makakaunawa at patuloy natin pong makikilala kung sino po tayo at kung sino ang ating Panginoon, and that is eternal life. Yun po yung buhay na walang hanggan, na makilala ang totoong Diyos at makilala si Kristo na siyang isinugo para sa atin. That is eternal life. And eternal life is today, is not in the future. Amen? Eternal life is at present, now, and forever. Yan po ang eternal life. Kaya po ang eternal life, ang salvation, hindi po ito sistema na tinanggap natin. Hindi kwento, hindi katangisip, hindi lamang ito katuruan, kundi ang ating tinanggap na eternal life o salvation, ito po ay person, kasama ng Ama, ang buhay ng walang hanggan, at yan po ang ating Panginoon, Jesus. Kaya po, eternal life is an intimacy. God is with us. Kasama natin ang Diyos. He is a person na tinanggap po natin sa ating mga buhay. Lagi po siyang nandyan sa atin. And lo, I am with you always. Hindi malayo ang Diyos. Kaya lang natin nararamdaman na hindi tayo pinagpala. Kaya lang natin nararamdaman na hindi tayo honored. Wala tayong glory. Simply because we don't respond. Hindi tayo lubusang nakatutugon sa kanyang pag-ibig sa ating mga buhay. Siya ang unang nagmahal sa atin. Siya ang unang pumili po sa atin. God is always there for us. He never leave us nor forsake us. Kaya sana po patuloy po nating maranasan ng lubusan sa buhay po natin, ang buhay na ganap at buhay na kasiyasiya, na hindi lang po pagdating natin ng langit, but today, naparito siya, a present help in times of trouble. I am, ang sabi po niya. He is, ang sabi po ng Hebrew chapter 11, verse 8, or verse 9, no? O verse 6, sorry. Without faith, it is impossible to please God. When you come to Him, you must believe that He is. Hindi siya, He was. Hindi siya nakaraan. Hindi siya, He will be. Kundi, He is today. Kaya po, kapag tayo po ay patuloy na nakakaalam ng salita ng Panginoon at patuloy natin pong binabuo ng salita ng Panginoon sa ating puso at isip, we feel that He is close to us. Amen po ba? Kaya yun po ang pagkakaiba ng Kristiyano.
Amen po. Yan ang malaking pagkakaiba ng Kristiyano sa maraming mga samahan because God is alive inside of us. Jesus Christ is alive inside of us. Jesus is with us. Yan ang pagkakaiba ng Kristyanismo, mga kapatid, sa maraming mga samahan. Kaya nga po, walang higit na pangalan sa anumang pangalan sa mundong ito, kundi ang pangalang Jesus. At ang pangalan na yan ay taglay mo, Christian ka. That is the highest title that we have. Amen po ba? The highest title because dahil ang pangalan ni Christ ay tangan-tangan mo, dala-dala mo, that you are Christian. You are a child of God. Amen po ba? Lakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Kaya, kung yan po ay matanto po natin ng lubusan sa buhay po natin, tunay nga pong He is more than enough in our lives. That we cannot contain it. Sabi nga po ng awit kanina, I cannot contain it. I'm so blessed. But to give it away. Amen? Sasawa na ko. Duhali pamye mo na mo. That is our status. That is our position as a child of God. Amen po ba? So kailangan lang po nating maunawaan. That's why meditate the Word of God day and night in our lives. God is with us. Amen po ba? Kaya po sa ating napag-usapan last Sunday, hindi kailanman inaalaw ng Diyos ang anumang problema sa buhay natin. Hindi kailanman inaalaw, hindi galing at hindi inaalaw ng anumang karamdaman sa buhay ng kanyang mga anak. Na-explain ko po last Sunday. At yung ilang talata na sinasabi nga po sa Matthew chapter 5 chapter 5, yung the Lord's Prayer, either 5 or 6, na kung saan lead us into temptation. Anong ibig sabihin noon? Lead not into temptation. Na ibig sabihin ba na huwag mong ayahan, O Diyos, na tuksohin mo ko. Lead not me into temptation. Ang Diyos ba ay nanunukso? No? Lead me not into temptation. Ang Diyos ba ay nanunukso? The Bible says no. There is only one tempter. Isa lang ang nanunukso. James chapter 1 verse 13. Kailanman ang Diyos ay hindi nanunukso sa tao. Ang diablo po ang nanunukso. Amen po ba? Ang diablo po ang nagtitempt. Anong ibig sabihin, lead not me into temptation? Lord, I need your guidance. Yan pong ibig sabihin nun. Lord, I need your guidance. Sa buhay ko, na maraming mga tukso na aking dinadatnan sa buhay ko, naharapan, Lord, I need your guidance. To guide me, Lord. Yan po yung ibig sabihin nun. O yung Matthew chapter 4, na sinasabi doon in verse 1, Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. So, ang Holy Spirit ay linid niya si Jesus Christ para dalhin sa wilderness para tuksuhin ng diablo. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit ay dinala niya sa wilderness para sa ganun ay tuksuhin si Jesus. Again, one verse cannot stand alone. Kapag in-interpret po natin ang Biblia, kailangan sa kabuuan na hindi po siya kumukontra. Kaya iba-iba po ang perspektibo ng gospel. Merong nabanggit si Luke na hindi nabanggit ni Matthew. At ito ay magkakaroon ng balance and coordination sa ibang verses. Ito ay magkakaroon ng liwanag. Hindi pwede yung isang verse ay tatayuan natin at sasabihin natin, ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Na kung saan ay yung verse na isang verse na yon ay kumukontra naman sa iilang talata ng Bible. So kailangan po ay coordinated po sila. They are complementary because there is only one author, which is the Holy Spirit. Okay po ba? Kaya po, sa Luke chapter 4, hindi ho yan nabanggit. No? So, ibig sabihin ba, mali si Matthew? Hindi po. Baka po yung pagka-translate from Hebrew or Greek to English. Baka yun po ang nagkamali. Pero yung konteksto ay nandoon. Yung ibig sabihin ay nandoon. Okay ba ba? Kaya po, napaka-inam
na pag-aralan natin ang salita ng Panginoon doon sa pinakamalapit na translasyon, which is King James Version. Okay po ba? So maraming translation, pero sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay kailangan ay bumabalik po tayo doon sa pinakamalapit na original na translasyon, which is King James Version. Okay? Kaya po, sa Luke chapter 4, ay, ang sabi po doon, linid ng Holy Spirit ang Panginoon doon sa wilderness at dumating ang dyablo para tuksoin. Yun po ang malinaw. Okay? So, dumating ang dyablo doon sa wilderness. Okay? Ang Holy Spirit ay linid si Jesus sa wilderness. Hindi para i-tempt ng devil, kaya siya dinala doon, kundi talagang dinala doon. Pero, dumating ang dyablo para i-tempt si Jesus. Okay ba? At kung ating mo titignan, ang temptation ng dyablo sa Panginoon ay ang kanyang pagka-Diyos. Kaya po, doon din po tayo tinitempt ng dyablo. Hindi tayo matatalo ng dyablo na hindi natin paniwalaan ng Diyos ay makapangyarihan. We believe that God is powerful. Amen po ba? At yan po ay hindi tayo doon tinutukso because we believe that God is good all the time. Dilili lang tayo ng dyablo ay yung gagawin ba ng Diyos sa buhay mo yan? Now, are you worthy? Karapat dapat ka ba natanggapin mo yan? No? Okay? So yung paniniwala mo sa Diyos, kung sino siya, kung minsan hindi tayo tinitempt doon, tinitempt tayo ng dyablo ay yung bang gagawin ba ng Diyos? Are you worthy? Na ikaw ay karapat-dapat tatanggapin ang bagay na yan. Kaya po kailangan ay patuloy po nating makilala kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay po natin, so that we can stand on His Word. At sasabihin din po natin sa dyablo, sinasabi ng bulong ng anumang negatibo sa isip natin ay ang salita ng Panginoon na kung saan by stripe we are healed, we are strong, we are more than conqueror because Jesus loves us. His unfailing love to us. Amen po ba? Amen. Kaya sa ating pong pag-aaral, that eternal life is an intimacy. No? Eternal life is a relationship. Eternal life ay kung saan po ay today at present at hindi ho lang po siya in the future and living forever. Hindi lang ho ganun ang eternal life, but eternal life is a relationship with God. God is with us. Amen? Kaya kung paanong nakilala natin ang Panginoon, may nangyari sa buhay natin na magpatuloy tayong kilalanin ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Kung paanong nakilala natin ang Panginoon, may nangyari sa atin. We are delivered. Tayo'y napalaya. No? Naranasan natin na tayo tinanggap ng Panginoon. We are adopted as a son of God. Kaya kailangan ay magpatuloy lang tayo sa pagkilala sa Panginoon. Upang sa ganun po, ang bagay na bunga ng kasalanan na ito po ay patuloy nating ma-overcome sa buhay. Buhay ganap at buhay na kasiyasiya na gusto ng Panginoon ay maranasan natin because God is with us. Amen po ba? Hallelujah. Now, isang prueba, isang sinyales, at ito ang pangunahing sinyales na masabi po natin that we have an intimacy with God. Meron tayong malapit na ugnayan sa Panginoon kapag tayo po ay na-deliver sa pera. Kapag ang pera ay hindi na natin ito siyang buhay natin at hindi ito nangunguna sa buhay po natin, then we can say that we have an intimacy with the Lord. Amen po ba? Because money is the very least thing. Ang sabi po ng Bible in Luke chapter 16, ang pera ang siyang pangunahin na dapat po nating matutuhan na tayo'y maging tapat na pagkatiwalaan ng Diyos. No? Yung pera natin ay kaya nating ipagkatiwala sa Kanya
At kapag yan po ay na-overcome natin, there is one God that we serve. Isa lang ang Diyos nating sinasamba. At ang buhay na Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, ang siyang ating sinasamba. Because we cannot serve two masters. Ang Diyos ay binigyan ng pagkahulugan ng Bible na para bagang sa tingin ng tao, ang Diyos at ang pera ay pumapantay ang pera sa Diyos. But the Bible says, God is greater than money. Are you there? Amen po ba? Kaya po, ito pong paunahin. Kaya kapag tayo po'y naging tapat, so, worldly wealth, sabi ng Bible, then you are worthy. Igit kang karapat-dapat na tumanggap ng marami pang mga bagay. Kaya kapag ang basic thing, pangunahin ang siyang na-overcome natin, madali na ang lahat ng bagay na para ito po ay dumaloy sa ating mga buhay. Na kung anong ginawa ng Panginoon para sa atin at kung anong binigay ng Panginoon para sa atin, ito po ay dadaloy dahil ang pera kung minsan ang siyang nagiging Diyos ng marami mga tao. Ang pera ang siniserve ng tao. Hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Okay po ba? Amen po ba? Kaya po, maraming bagay na kung saan na sinasabi po natin na hindi natin napag-uusapan ng maayos ang pera sa church. Maraming mga iglesia, maraming mga gawain na they don't touch about money. Wherein the Bible says, money is the basic thing. Itong pangunahin na dapat nating matutuan. Teach all these things. Sabi po ng Matthew chapter 28, na kung saan kapag tayo nag-disciple. Kaya po yung mayaman na lumapit sa Panginoon, ibigay mo lahat sa mahirap. At ito po ay pribileyo. Dahil there is a greater blessing than money. Meron pong higit na pagpapala kaysa pera. Kaya kapag yung mayaman na yun ay binigay niya, ginibap niya, hindi siya mawawalan because the Bible says 100-fold will return to him. More than that, it's a privilege, it's an opportunity. Yun ang binibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Yun ang isang opportunity, a pribileyo na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi ito kawalan, hindi pagsuporta sa iglesia, kundi ito po ay pribileyo, oportunidad para ang mga pagpapala ng Diyos ay tunay nating lubusang maranasan more than our capacity. Higit pa po sa ating kakayahan. Higit pa sa ating pong kalagayan. Ay tunay nga pong ang pagpapala ng Panginoon ay hindi natin mararanasan sa natural na bagay. It is not by might nor by power, but by the power only by the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya po, yung pong pinakain na 4,000, pinakain na 5,000, maghapon na magdamag na sila naguhuli ng isda pero hindi po nila nagawa. Pero dahil lamang sa salita ng Panginoon at sinabi ng Diyos sa kanila, then everything is possible. With God, all things are possible. Amen po ba? Hallelujah! Praise God! At hindi lang po sapat ang Diyos, but higit pa sa kasapatan ng ating Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya let us overcome. Okay. So balik po ako doon sa sinasabi kong bakit hindi mapag-uusapan ng pera? Bakit? Napag-uusapan ng pagiging adulterous, nangangalunya, napag-uusapan ng pagiging magnanakaw, napag-uusapan ng pagiging sinungaling, napag-uusapan ng mga bisyo. Ba't ang pera ay hindi nabibigyan ng lubos ang pansin? Bakit po? Kasi ang pera ang siyang malapit sa puso ng marami mga tao. Na kapag pinag-usapan ng pera, sensitibo. Bakit? Kasi po, yun ang malapit at mas mahalaga sa puso ng marami mga tao. Pero ang anumang bisyo, drugs, pagsisinungaling, na pag-uusapan, walang reaction. Walang negative reaction. But when money, no, ang siyang napag-uusapan at natuturuan sa salita ng Panginoon ay ang daming nagre-react. Bakit? Kasi po, yun ang malapit sa puso ng marami mga tao. That's why, my dear brothers and sisters, ang Panginoon lamang dapat ang maging malapit sa ating mga puso. Ang Panginoon lamang ang siya maging sentro ng ating mga puso. Amen po ba? At si Pablo ay kanya pong doon niya. At yan ang tinuturo ni Pablo doon sa mga taga-Korinto.
na hindi nagbibigay ang mga taga-Macedonia dahil lamang gusto nila at kailangan nilang gawin o obligasyon nila, kundi ito mula sa pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba? Kaya, yun rin po ang nais po natin ituro ngayon. We are now particular sa motive behind giving. Amen po ba? Yun po ang in-emphasis ni Paul. Una, ay sila ay nag-commit sa Diyos. At pangalawa sa amin. And then, doon po ay sila'y nagbigay. Okay po ba? Kaya, it's not about the money. It's not about the monetary. It's about the heart. Okay po ba? So, maraming mga nagbibigay at maraming nagsasabing magbigay sa church. Hindi natin concern ang heart. Hindi natin concern ang motive. Ang concern natin, mahalaga, sila'y nagbigay. Hindi po yan ang tinuturo ng Bible. Mahalaga ang puso kaysa pera. Nandyan po ba tayo? Mas mahalaga ang puso dahil ang tinitignan ng Diyos ay ang puso. Kaya yun po ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kung bakit ganito ang mga taga-Macedonia, na sila pa ang nagsusumamong magbigay. Sila pa ang nagsusumamo, nagpipilit na sila magbigay. Hindi si Pablo ang nagpipilit na magbigay ang mga taga-Macedonia. Hallelujah. Nandiyan ba tayo? Anong kay ganda po sa isang church na yung member ang nagpipilit, Pastor! Hello! Hindi ang pastor ang nagbebeg. Hindi ang pastor ang nagmamakaawa sa mga member. Hindi ho ganun ang naging kalagayan ni Paul. The people are begging to Paul. Ang mga tao ang silang nagmamakaawa kay Pablo para sila po ay makatulong sa ministry ni Paul. Why? Because of the love of God na kanilang naranasan. Because of intimacy. And they believe that it is their opportunity and privilege. Hindi kawalan sa kanila, kundi karagdagan, pagpapala. Dahil ganoon ang kanilang kaugnayan sa ating Panginoon. Amen po ba? But Paul is not concerned about the monetary, is not concerned about the amount. Kaya yun ang sinasabi niya dahil sa kagandahan ng loob. Kaya kung titignan po natin sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7 po yata yun, it is not a command. Hindi ito command, ang sabi po ni Pablo. It is not a command. Kaya po, voluntary ang pagbibigay. Dahil ang nais ni Paul at nais ng Diyos ng pagbibigay natin ay kailangan mula sa puso. At kapag ito'y mula sa puso, love covers everything. Amen po. Pwede kang magbigay na walang pag-ibig. Pero kung meron kang pag-ibig, hindi ka pwedeng hindi magbigay. Amen po ba? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya, kapag ito po ay na-overcome natin, I believe, ma-overcome na rin natin yung oras natin, maaga tayong darating. Amen po ba? Amen. Money. Sabi nga po ng Hebrew chapter 13. Verse 5, sabi niya, huwag kayong magmukhang pera. Sakit man ita. Ba't ganon? Mukha ba akong Ninoy? Mukha ba akong Andres Bonifacio? Magmukhang pera. Pero ang ibang translation ay ang sabi niya, covetousness. No? Love of money. Yun po yung ibang version. Pero sa Tagalog po, sabi niya, huwag kang magmukhang pera. Napakasakit naman nito. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, tingnan nyo,
Lagi natin kino-quote that I will never leave you nor forsake you. Alam nyo, ang naging comparison ng I will never leave you nor forsake is pera. Ha? We always quote this verse, I will never leave you nor forsake you. Pero ang comparison pala nito ay pera. Kaya po, let us give up money. Let us be content what we have. What do you mean by that? So, pastor, kung sari-sari store lang yung sa akin, ibig sabihin, hindi na ako magdi-dream ng hypermarket. Ha? No. Hindi po ganoon ang sinasabi ng Bible, that you will be content what you have. Ang sinasabi po ng Bible, you must be content what God has planned for you. And His plan, amen po ba, is more than that you ask and more than you think. Kaya tayo po ay maging kontento na kung ano ang gusto ng Diyos at kung ano ang plano ng Panginoon, doon tayo mamuhay sa layunin ng Diyos sa buhay po natin. Huwag nating habulin at huwag tayong maghal sa pag-ibig, kundi mahalin natin ang Diyos at higit pa sa ating inihingi at higit pa sa ating iniisip, ay tunay nga pong yon ang gusto at layunin ng Panginoon. For I know the plans for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope. Amen po ba? Oh. So, yun po. Because this is the way of God. Ito po yung pamamaraan ng Diyos. Kaya yung sinasabi ko po, ito po yung law of faith. Kahit may binhi ka, kapag hindi mo ito itinanim, walang kwenta po yung kapangyarihan ng binhi. So you need to follow the law. Given na ang lahat sa binhi. Tama po ba? So given na ang lahat para sa atin, mga kapatid. But we need, amen, to follow. Kaya po, ang pagbibigay, isa huyang pamamaraan na pagtitiwala sa Diyos. Ang pagbibigay, yun po ay pagpapakita ng ating pong pagtitiwala sa Diyos, pagpapakita ng ating pag-ibig sa Kanya. Because if you have love, then you must give. Kung ito man ay mabigat pa sa ating kalooban, mabigat pa sa ating puso, hindi ibig sabihin huwag nating gawin. At yan po, doon pumapasok yung spiritual exercise. Tama po ba? Nabibigatan tayo at hindi pa tayo masaya sa anumang ating pagbibigay. But if we practice it, mangingibabaw bandang huli yung pagtitiwala natin sa Diyos kaysa yung pagtitiwala natin sa pera, because that is what we call spiritual exercise. Di ba ba? Amen? So kung paano pong tayo po ang dami nang nag-exercise ngayon. Ang dami. Pero dati nahihirapan po sila bumangon. Hindi sila masaya sa kanilang ginagawa, pero eventually ay nakasanayan na po nila at naging masaya na sila sa kanilang ginagawa. Dahil yun ang tama na kanilang natutuhan. Amen po ba? So, God knows our heart. Amen. Sometimes we have that grudges, sometimes that we have that burden. But at the bottom of our heart, you believe God. Amen. At the bottom of our heart, there is love. Amen. Sa Panginoon. And God knows that. Alam ng Panginoon yun. Amen po ba? Kaya po, ito po ay pribileyo, ito po ay opportunity para sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kaya, nais ng samahang ito, na kung saan po ay pakinabangan natin kung ano yung linayon at plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? So, it is not the amount, but it is the heart. Yun po tayo. Hindi sa pagbibigay, kundi kung ano po ang ating kaugnayan sa Panginoon. Amen? So, now, sa pagbibigay po ng Macedonia, no? At kung titignan po natin ang 2 Corinthians chapter 8, ay andoon po na sila'y nandoon sa kapigatian, nandoon sa paghikayos. So, as the Lord prosper us,
As the Lord prospers us, doon natin kailangan nababase ang ating pagbibigay. Amen po ba? So pwedeng ako po ay mayroong 1,000, pero yung si Pastor Ed ay mayroong 1,000,000. So 100,000 po yon. At yung po sa akin is 100 pesos lang. Kaya percentage po yung basis po natin. Tama po ba? So, as the Lord prosper us, no? Hindi porke malaki po yung kay Pastor Edwin at 100 yung sa akin, ay mas malaking sa kanya. No, pareho lang kami because that is my network is 10,000 ang aking network. Oh no, 1,000 ang aking network. Sa kanya, ang network niya is 1,000,000. Okay po ba? Amen? Oh, sabi ko na eh. Pero kapag may nanganganon niya pa dito, say amen, amen! Pagdating sa pera. Hello? Ha? So, it's about time. Amen po ba? Siksik, liglig, umaapaw. Yes. Hindi dahil sa iyong trabaho, hindi dahil sa iyong ano. It is only by the power of God. Kung paanong nagpapatutuo tayo. Listen carefully. Nagpapatutuo tayo nung tayo na born again. Hindi sa iyong lakas kung bakit ka nagkaroon ng kaligtasan, bakit ka pinatawad, bakit ka nagbago. Tama po ba? Pagkatapos nun, hindi ka na nagpatotoo. Hello? Kasi natapos na yung pagkaunawa natin sa salita ng Panginoon. Wala na yung supernatural manifestation. Dati puro sa Diyos. Lahat ay sa Diyos. Pagkatapos doon ay puro na sa iyo. Dahil sa iyong gawa, dahil sa iyong effort. Kaya hindi na nakapagpapatotoo ang maraming mga Kristiyano. Di ba? Pero nung tayo bagong born again, sa Diyos tayo nakadepende lahat. Tama po ba? Oh. Pero ngayon, tumitingin na tayo sa ating sarili. At hindi na tayo nakadepende. Kaya po, gayon na lamang na hindi na tayo nakakapagpapatotoo. Na hindi sa pamamagitan natin. No? Ikaw ay namangha sa himalang nangyari sa iyo. Pero sa panahon ng maraming mga taon, ay wala na tayo na ipagpapatotoo kasi wala nang kamangha-mangha na nangyari. Hello? Kaya po, it's about time. Let us focus our heart and mind to God. And the Word of God. Amen. Intimacy. The Word of God is an instrument for us. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. That's why the author and the just shall live by faith. Hallelujah. Okay? So, now. Okay ba? So, pupunta na tayo sa topic natin ngayon. Kinongklud ko lang yung last Sunday dahil naputol eh. Di ba? Now. Hebrew chapter 13, verse 17. Hebreo. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Sige, tingnan natin sa ibang translation. No? Okay. Okay. Tama. May ibang translation ka? Okay. Ibang translation. Not NIV. Meron akong... Ayan. Okay. Tingnan nyo, no? Obey those who rule over you and be submissive. For they watch out for your souls. Yun po yung wala sa ibang translation. No? New King James po yan. Lalong-lalo na sa King James Version. No? Sa Tagalog, ang sabi niya, sila ang nangangalaga sa inyong kaluluwa.
Okay? So, now, kung kaya nating ipagkatiwala sa Diyos ang kaluluwa natin, no? At naniniwala tayo na tayo ligtas, yung pa kayang pera na hindi natin kayang ipagkatiwala sa Kanya. Okay po ba? Amen? So kung ang pera hindi mo kayang ipagkatiwala, gaano pa kaya yung kaluluwa mo? Okay po ba? Kaya kailangan it follows. If you trust God with your soul, amen, na ikaw ay kaya Kanyang iligtas, hindi ka ba kanyang iligtas sa pera? That's why the Bible says, I will never leave you nor forsake you. Amen? So kung kaya kang iligtas sa kaluluwa, kaya kang iligtas sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. At ang pangunahin na kailangan nating matutuan ay ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating pera, ang ating karamdaman, no? Ang lahat-lahat sa buhay natin. Kaya kung sa pera hindi natin siya mapagkakatiwalaan, paano ka mapagkakatiwalaan sa higit pa sa mga bagay na yan? Yung karamdaman, problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa asawa. Because the money is the basic thing. Ang pera ang siyang pangunahin. Hindi pwedeng aandar ang sakyan na fourth gear ka kagad. Kailangan muna ay yung first gear. Tama po ba? And the money is the basic thing. Okay po ba? Oo. Kaya, kung, listen carefully, tayo'y naniniwala sa ating pong fellowship, sa ating samahan, at ako po ang siyang lingkod na iniatasan ng Panginoon ng mga laga sa inyong kaluluwa. Amen po ba? So, kaya nyo rin ipagkatiwala ang pera ninyo sa iglesyang ito. Kung ang maselan na aspeto ng buhay mo, amen, na siyang nangangalaga sa inyo, sa inyong kaluluwa, which is your soul. That is the inner being. Tama po ba? Amen? Inner. Because God is more than money. Tama po ba? Life is more than food. Matthew chapter 6. And body is more than your dress. Higit ang iyong katawan kaysa sa damit. Kaya po, mga kapatid, ang itinuturo natin po dito is life and spiritual, and that is pointing to your soul. Amen? Hindi ko kayo binibigyan ng pera. Pero ginagamit ako ng Diyos. Amen po ba? Ginagamit ako ng Diyos, higit pa sa pera. Are you there? May bugnan lopong ebet ang mag-amen. If you regards to your parents, if you regards to your employer, to your boss, because they give you money, you give regards to your client. Sabi ng Bible in 1 Timothy chapter 5 verse 17, those who preach and teach, they deserve double honor. Aro, may bugno na naman. Amen. Hallelujah. Hello. Amen. They deserve a double honor. Tama ba? Oh, tumanggap ng paggalang at hati niya pa walang kabayaran. Double honor lang yung sinabi ko. Dito pa lang translation na ito ay kabayaran. Pero hindi po lahat ng lingkod ng Diyos, kundi mayroon po sinasabi dito, masigasig sa pangangaral at pagtuturo. Who do their job well done. Yan po yung balansihan naman natin. Amen po ba? Hindi naman po kay pastor at leader ay deserve nila yung parangal. Hindi po. Meron po sinasabi yung Bible, hindi po period doon. Amen? Especially, ayun, special whose work is.
Amen? Oh. Okay po ba? So, my dear brothers and sisters, na kung saan sa umaga pong ito, ang title po ng ating message, Submit to the Authority. Amen? So sabi po ng ating binasa last Sunday, 2 Corinthians chapter 8, verse 6 o verse 5, first they commit to the Lord. At ang isang bagay din po na nagpapalitaw ng ating intimacy with God, you commit to the servant of God. Hindi pwedeng nagko-commit ka sa Diyos na hindi ka nagko-commit sa servant ng Diyos. Hindi po pwede yun. Amen po ba? Cannot. Hindi po natin pwedeng may papalitaw yung commitment natin sa Diyos kung sa Kanyang lingkod ay hindi tayo nagko-commit. Amen po ba? So, this is very important, my dear brothers and sisters. Amen? Because the servant of God, no? Na siyang ginagamit ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. No? Na kung saan ay sinasabi po ng ating binasa that siya'y mananagot kung anuman ang magiging kalagayan ninyo sa inyong kalagayang kaluluwa. Amen? Mananagot ako sa Diyos. I have that accountability with God. Amen? So, nais ko pong sabihin po sa bawat isa sa atin na ako'y ginagamit ng Panginoon upang sa ganun magkaroon tayo ng intimacy with God. Because ang conversion natin is not our spirit. Because the Holy Spirit, ang Holy Spirit, listen carefully, ang siyang nagbo-born again, hindi ang pastor at hindi ang lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kundi ang Holy Spirit ang nagbo-born again. But the soul converts, sabi po ng Psalm. Tama ba yun? Psalm 19. Ang binabago natin ngayon ay yung ating kaluluwa upang sa ganon, kung ano ang nasa atin, kung ano ang pagpapalang inilaan ng Panginoon para sa atin at layunin ng Panginoon para sa atin, ay ito po ay ma-draw out, ma-release. The glory that you have, the blessing that you have, the favor na ibinigay ng Panginoon bilang anak ng Diyos, kailangan po ang lingkod ng Panginoon upang sa ganon ma-renew ang ating kaisipan, ang ating kaluluwa ay kanilang pangangalagaan. Amen po ba? Okay po ba? Kaya ito po ang isang bagay na nais ko pong imensahe sa bawat isa po sa atin. Na ito ilinagay sa akin ng Panginoon sa aking puso. Na isang dahilan kung bakit marami mga tao na hindi nakapagbibigay ng maayos dahil tumitingin sila sa lingkod ng Diyos. Tumitingin sila sa tao. Kailangan tayo po ay nagbibigay dahil sa Diyos. Amen po ba? Not because of me. Amen po ba? You serve not because of me. You do something not because of me. Amen po ba? Oh. Okay? Kaya po, yan po ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Na tayo po ay magpasakop dahil siya ang nangangalaga ng ating kaluluwa. Amen po ba? At kaya nating ipagkatiwala ang kaluluwa natin. Alam ko po, naririnig ninyo ako at naririnig niyo ang salita ng Panginoon. I believe na ito ay dinadala ninyo sa inyong araw-araw na buhay ang mga naririnig nyo sa salita ng Diyos na ako ay instrumento ng Panginoon. I believe in your imagination. Napapakinggan ninyo ang tinig ko kahit wala ako. Nakasama niyo ako. Tama po ba? Amen po ba? Parang hindi yan. Ha? Oh, hindi po ba? So kung ako po ay patuloy na gagamitin ng Panginoon, sabi nga, kailangan wag nyo ayahan na mamighati. Kundi ito'y magampanan niya na may kagalakan. Oh, di ba? Kaya po, ang isang bagay din po, mga kapatid, na sinasabi ko po dito ngayon, kung kaya nyo ipagkatiwala ang kaluluwa sa lingkod ng Panginoon, kaya nyo rin ipagkatiwala ang pera na ibinibigay ninyo. Amen po ba? Dahil yun po, minsan, ang nagiging balakid, tumitingin tayo sa tao sa pagbibigay natin. Tumitingin tayo sa kalagayan ng church. Kailangan ayahan na natin ang lingkod ng Panginoon kung tayo'y
pinapangalagaan tayo sa kaluluwa, hindi niya pwedeng pabayaan yung pera. Amen po ba? Pwedeng meron kang tama kung meron tayong mga suggestion. Pero dahil ito po ang gift na ibinigay sa akin ng Panginoon, support me. And I will support you also. Because that is your gift. Hindi pwedeng sabihin sa isang chef, kailangan bigyan mong ng luya yung tinola. Huwag mo lang pakuluin. Hindi ba? So possible na tama ako sa sitwasyon na yon. Pero hindi sa lahat ng oras tama ako kasi hindi ako chef, siya ay chef. Tama po ba? Dahil yun ang kanyang linya, yun ang kanyang gift. Hindi ko siya pwedeng pakilamin at turuan sa gusto ko dahil yun ang kanyang regalong ibinigay. At doon siya nakapokus. At ako'y nakapokus bilang lingkod ng Panginoon sa salita ng Panginoon. Tama po ba? Oo. Kaya hindi ko pwedeng diktahan siya at turuan dahil kailangan na magamit niya ang kanyang regalo kung sino siya, hindi dahil sa dikta ko. Tama po ba? Kahit ako'y customer. Tama po ba? Joke po yan. Amen? So, iba yung concentration niya, iba yung concentration ko. Oh. Okay po ba? Kaya po, kailangan ako'y sumunod dahil siya ay chef, ako ay pastor. Hindi ba? Pagdating sa kusina, I need to submit. Okay? Mas alam niya kaysa sa akin. Tama po ba? Hallelujah. Amen. Okay? Ba't wala yata yung power ni Kring? Ha? Woo! Kring, yung power mo. Woo! Amen. Okay. Oh. No, amen? So this is for us, my dear brothers and sisters. No, we are molding you as a quality Christian. No? Hindi ho tayo sa paramihan, kundi kwalidad. And as we move on, I believe, sa quality natin, hindi na tayo matitisod pa. Amen po ba? Kundi we are moving forward na. Hindi tayo yoyo. Amen. Hindi na tayo magiging yoyo. Kasi na-overcome natin ang pera. Isang sinyales na yoyo ang Kristiyano ay yung pong pera hindi pa niya kayang ma-overcome. Ups and down, ups and down, ups and down, ups and down. Anong mapalian ni siya? Nya ng Bible, maligam-gam niya, ugseda ka. Kailangan hindi ka mainit, malamig ka. Yun ay pakinabang. Tama po ba? Kaya nga, the fact na hindi ho natin na-overcome ang pera, isang sinyales, you are ups and down as a Christian. At yan ang ayaw natin mangyari. Hindi ho ganon ang gusto ng Panginoon para sa atin. The will of God is we are moving forward. Never going back. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. At kapag saan man tayo pumunta, ay gagamitin, tayo ay magiging pagpapala. Kung paano in the Old Testament, in the New Testament, gumana na yung power. Hallelujah. Ha? In the New Testament, no? Hindi po ang mga apostle, they turned the world upside down. The ordinary Christians, they turned the world upside down. Not the apostles, but ordinary people. Amen? Ang siyang ginamit ng Panginoon. At ginamit ng Panginoon, who they are, kung sino sila. Kung nasaan man sila. Coming in, coming out. Hindi yung pastor para gamitin ka. No! Who you are. Kagaya ni Daniel, ginamit siya. Who he is. Hindi ho siya naging apostle at hindi ho siya naging evangelist na nangaral doon sa labas sa Ebanghelyo o sa Babylonia, kundi nagamit siya kung nasaan siya. Si Joseph, si Moses, si Abraham.
Okay po ba? So, hindi na dapat na tayo pa'y humayo pa ng malayo para tayo gamitin ng Panginoon. Kung nasaan tayo, ay doon tayo gagamitin ng Panginoon. Who we are, ano yung panawagan ng Panginoon sa atin. Okay po ba? Amen. Oh. Now, balik tayo sa sige, balik. Yan, sige, verse 18. Tingnan niyo po, verse 18. Tingnan niyo po yung verse 18. Nawala ya. Ayan. Okay? For the scripture says, do not muzzle the ox. No? Huwag niyong bubusalan ang nagtatrabaho na baka. Verse 19. Tingnan niyo, verse 19. Verse 19. So, do not entertain an accusation against an elder, against a leader. Don't entertain any accusation. Okay po ba? Oh. Huwag nyo daw i-entertain kung anumang masamang sinasabi laban sa lingkod ng Diyos. Pero, kung merong dalawang nagpapatotoo, 2 or 3, na nagpapatotoo sa akusasyon na yon, sa leader na yon, iba ng usapan. Okay po ba? So, balance ang Biblia. Amen? Hindi naman daging magpapasakop ka hanggang sagad sa buto. Hindi po ganon. Amen po ba? There is a balance here. Unless, sabi niya, there is 2 or 3 witnesses. Pero kung isa lang naman na nagsasabi, hindi dapat kailangan paniwalaan. Kailangan ay merong nagpapatibay at nagpapatotoo na 2 o 3 laban sa lingkod ng Panginoon. Kaya hindi lang ako, kundi sa ibang lingkod ng Diyos. Sa mga chismis, no? Sa mga kwento-kwento, there must be a witnesses. Okay po ba? Okay? Amen. So, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 12, tingnan po natin. Sa una, Thessalonica. Now we ask you, brothers, to respect those who work hard among you, who are over you in the Lord, and you admonish you. No? So, kailangan daw bigyan natin ng recognition, appreciation. Yan, tama. Recognition. Sabi ko na eh. Who labor among you, and you are over in the Lord, and admonish you. Okay? So, hindi ko naman po sinasabing recognize niyo ako na parang celebrity. Hindi ko naman po gusto yon. Amen po ba? Kahit, ba't walang whoo? Craig! Mula ka mag-isipan mo, no? Karin ka! Nandun ka nakatingin eh. Sinong iniisip mo? Yung drums. Sino ba nasa drums? No? Yun po. Ito po. Listen carefully. Yun po yung sinasabi ko kanina. It must be volunteer. So submission is an attitude. It is not an obedience. It is an attitude. Kaya po yung wife, submit to your husband. Po sa pilitan ng submission. Hindi ho sa pilitan ng submission. Listen carefully. Kundi kailangan voluntaryo na ginagawa ng member, ginagawa rin ng wife natin na voluntary. It is a choice. Hindi natin dapat pilitin. Amen po ba? Kasi pwedeng magpasubmit na labag sa loob. Amen? Okay? Kaya sabi niya, wife, ang wife ang kinakausap, submit to your husband. Tama? Hindi niya sinabing, husband, make your wife to be submissive. Hindi, hello?
Ha? Matingkwatang kuto. Ilabong niya siguro yung buhok ko. Huwag mong pilitin. Hindi niya kinausap ang wife, ay ang husband na sinasabi sa, husband, pilitin mo ang wife mo magsabi, kundi ang wife ang sinasabihan. Ibig sabihin, voluntary ang pag-submit dapat. It is a choice. Kahit pwede kang magpa-submit na pipilitin mo, hindi naman po tama. Labag sa loob. Tama po ba yun? Kaya, it is a choice. So must becomes from the heart. Ngayon, listen carefully. Yun ang sinasabi ni Pablo. First, they commit to Jesus. Amen. To the Lord. It is only by the grace of God. Kaya po, mga kapatid, ang pag-submit nyo sa iglesia ng Panginoon at sa pagbibigay natin, ito'y bunga ng iyong pag-ibig sa Diyos. Bunga ng pagmamahal, bunga ng pagkaunawa nyo sa Diyos. At yan po ay malaking pakinabang sa inyo. Amen po ba? Kasi po kapag ito'y sapilitan na gagawin natin, hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Okay? Pero kapag tayo... Hello? Amen. Pata pong husband and wife, may sweldo, patang pera. So maraming na pag-uusapan, masaya, pero pagdating sa pera, kaya nga po, ang pera malapit sa puso ng tao. Ha? Okay? Now, pero po, bago po nasabi ng Panginoon niya, listen carefully. Sa verse 21 po, kasi yung sinasabi ko is verse 24, verse 22 ng Ephesians chapter 5. Pero sabi po ng verse 21, submit to one another. Kaya po, walang angat sa lalaki, walang angat naman sa babae. Pantay lang sila. Because sabi ng Bible, submit to one another. Amen? Hindi mo porke lalaki ako, mas mataas ako. Hindi po. Porke ka naman na babae, mataas ang sweldo mo, mas mataas ka sa lalaki. Hindi naman. Amen? Pantay lang. Because the Bible says, verse 21, submit to one another. Anong ibig sabihin nun? Gawin mo ang role mo, mahalin mo ako, bilang husband, at ikaw wife, ay ikaw magpasakop sa akin. That is submitting to one another. Kaya ganoon din po sa ating relasyon dito sa church na ito. Amen po ba? I will do my part. I will do my part. I will job well done. Gagawin ko ng maayos ang aking tungkulin. Bilang lingkod ng Panginoon, then gawin nyo ang role ninyo. Kayo ay magpasakop at nawa ay masiyahan ang lingkod ng Diyos, ang sabi niya, sa kanyang ginagawa. Amen? Okay? So, hindi po yung one-sided lang. Hindi ho ganoon. Hindi one-sided. Amen? Kundi kailangan gampanan natin yung role ng bawat isa. Okay? Amen? Submit to one another. So, ngayon, gagawin nyo yon because of Jesus. Kaya hindi tayo naiinggit o kaya naman hindi po tayo nagre-react because kung hindi man nagawa yung inaasahan nating na dapat gawin, okay lang kasi hindi mo namang ginawa sa Kanya yun. Ginawa mo yun sa Diyos. Kasi men can fail. Ang lingkod ng Diyos ay pwedeng merong maling desisyon. Tama po ba? Kayo rin ay merong magiging maling desisyon. But I am there for you to support you, to encourage you, to empower you. Amen po ba? It's okay. Kung halimbawa ganito ang sinasabi ko, hindi pa rin kayo sumusunod. It may be because meron kayong dinadaanan na problema, whatever. Hindi ako mag-give up dahil hindi kayo sumusunod. Because I'm doing this because of my relationship with God.
Pero kung hindi ako nakapokus doon, matagal na akong nag-resign. Masakit na ang loob ko talaga. Hindi, biro lang. Okay mo ba? I'm happy because Pastor Edwin is here. Happy to serve. Parang SMA tayo, di ba? Oo, happy to serve. Pero alam ko yung McDo, may logo. May logo. Pero hindi nila sinasabi. So, pinagsama mo ang McDo tsaka SM. Happy to serve, Bishop. Tula na. Amen? So, happy lang tayo. Amen? Because of our relationship with God. Amen? And we can now testify. Amen? With boldness. Kung paano nung tayo na born again. With boldness. Natetestify natin. No? Na mayroong nangyari sa buhay mo na himala. No? The greatest miracle that you have. And there is much more. Dapat pong susunod. Because signs and wonders will follow you. Ang sabi po ng Bible. Amen? Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Amen? Palapanon natin ang Panginoon. Let's all